Topic po natin ngayon, bukol sa kilikili. Dapat kinakapa ang kilikili, lalo na kung babae. Pero kahit lalaki, dahil dapat din kakapain. Maraming possibility kung meron kayong makapa na parang munggo, na ganun kaliit sa kilikili. Pwedeng hindi delikado, pero pwedeng serious. Basta may bukol sa kilikili, kaming mga internist talagang dapat serious tinitingnan. Okay? Ano ang possibilities? Explain natin. Yan. Merong mga kulani sa kilikili. Explain ko mamaya. Merong mga cyst. Merong mga bukol na hindi masama. May bukol na masama. Merong mga infeksyon. Merong mga nana at ibang possibility. Titingnan mo rin kung may ibang sintomas yung tao. 'Di ba? Bukol lang ba? Nilalagnat ba siya? Namumula ba? Diba? Pati ba yung kamay namamaga? Titingnan, nangangati ba? O masakit? Minsan, masakit ang kilikili. Pwede rin yun. Kung masakit, iba naman yan. Baka may injury. O baka may sugat. O baka na-strain. Na muscle strain. Pwede rin. Kung may infection, sumasakit din. Pero usually, yung mga bukol, pwedeng benign o pwedeng malignant yung bukol. So, examine maigi. Actually, sa mga babae, kailangan naman talaga mag-examine ng breast, di ba? Breast exam, napakahalaga every month. Yung unang 5 araw ng regla. Let's say may regla kayo, yung first 5 days, doon pinakamaganda kapain yung breast, pati ang kilikili. Kasi ang breast cancer, hindi lang nakakapa dito sa breast, lumilipat siya sa kilikili, kumakalat siya. Yan ang delikado. Pag kumalat dito, yun ang delikado. Tumataas ang stage, hindi na stage 1 yung magiging stage 2, stage 3 na yan, mas malala na. So, ito yung mga possibilities. Explain ko isa-isa. Yan, Pwedeng may bacterial or viral infection. Minsan, madalas nag-shave o baka mga babae binubunot yung buhok sa kilikili. Meron ding lipoma, papakita ko mga taba-taba to. Mga bilog-bilog na taba na malambot. Parang rubbery siya. Yan, hindi yan delikado. Merong fibroadenoma, bukol yan sa breast at sa kilikili na hindi masama. Na hindi cancerous, may ganon. Meron din isa, nagsusugat yung mga balahibo, yung buhok. Ito, hidradenitis suppurativa. May naga-allergy, may breast cancer. Ito yung delikado. May lymphoma, delikado rin to. Cancer of the lymph nodes, may ganun din. May leukemia, pwede rin yan. Bukol din sa kilikili. At may lupus, nagkakakulani din. Isa-isahin natin Ang pinaka hindi delikado yan, shaving. Okay? Shaving, nagbubunot, di ba? Actually, mas safe naman shaving. Kailangan magsabon ka lang lagi. Afterwards, isabon mo rin maigi. Huwag din masyadong malalim. Kasi pag nasugat mo, pwede mag-bacterial infection. Kung yan lang naman ang dahilan, hindi naman delikado yan. Wala namang kaso. Meron din tinatawag na lipoma. Okay? Taba siya, nasa ilalim ng balat, may taba siya. Yan, may capsule siya. Yung lipoma, kahit anong parte ng katawan, sa dibdib, sa likod, sa leeg, sa kilikili, malambot lang siya. Malambot siya. So, ito, hindi rin to delikado. Pwedeng hinahayaan lang, pero hindi siya mawawala. Minsan, nadudurog. O yung iba, inooperahan, pero normally, hindi na lang ginagalaw itong mga lipoma. Taba lang siya. Hindi siya cancerous. Pero kahit tingin natin hindi cancerous, malambot lang siya, kailangan pa-check pa rin sa surgeon para makasigurado lang na lipoma nga siya. Nataba. Baka nga kailangan i-biopsy, nataba lang siya. So yan, infection, lipoma. Meron ding lymph nodes kulani. Kulani, mas matigas konti sa lipoma to. Mas matigas. Pero parang hindi naman siya parang Holland na ganun katigas. Basta mas rubbery siya, mas matigas. Lymph nodes, pwede ito mga lymphoma, pwede sa lupus, at iba pa. Okay.
Ganito po itsura ng iba't ibang klaseng bukol. Tignan nyo na lang. Pag merong parang point dito, pag meron kayo nakitang tuldok, ayan, buhok yan. Malamang yung buhok na hila, nag-infection. Pag nakita nyo ganito, parang namumula-mula, allergy siya. Baka nag-allergy ka sa kilikili. O medyo mataba, nagagasgas yung kilikili. Pwede rin, overweight ka, nangingitim. Paano mataba? Tapos pinapawisan. May sinasabi tayong cyst. Yan, parang lipoma. Pwede rin yan. Pwede rin parang nana na may lumalabas. Kung nana, may infection. Ito, pwede lumaki maging ganito. At pag kulani, medyo ganito itsura. Yan, yan, kulani. Pag kulani, kailangan ipa-check up din. Hindi rin okay kung kulani. Meron din tinatawag, ito actually cross-section to ng breast, hindi lang mukhang breast. Fibroadenoma. Isang klaseng bukol to sa breast na hindi delikado. Pero ano siya, breast mass siya. Bilog lang siya, ito, bilog lang, hindi masakit, gumagalaw. Pag na-biopsy, hindi delikado. Okay lang yan. Pero ito, kailangan papacheck up pa rin sa surgeon. Yung surgeon magsasabi, kailangan ma-test, mammogram, ultrasound, baka nga ma-biopsy pa, para malaman na fibroadenoma siya. Ibig sabihin, after several years, hindi siya nagiging iba. Yun pa rin siya. Kasi kung breast cancer, kumakalat. Mabilis kumalat ang breast cancer, delikado. Kaya dapat nga kapain ng kilikili once a month, lalo sa babae. Ito na ngayon yung possibility of breast cancer. Okay? Kaya nga kailangan mag-examine Ito, monthly breast exam, kailangan makita. Bukod sa breast cancer, meron din isang klaseng infection, yung pinapakita ko sa inyo, hidradenitis suppurativa. May nana dito. Sa buhok din nakikita. Ayan. Nagkakalump siya. Ayan, nagkakalump. Ito, ayan. So, umpisa, nagkaka-infection, maliit lang, dumadami, minsan nagnanana, ito, sa buhok ko. Sa buhok ng kilikili, nag-i-infection siya, pumapasok yung infection. Umpisa, medium, lumalala. Okay? Ito, hindi rin to delikado. Minsan, iinuman mo na antibiotics, hugasan maigi, minsan pinapahira ng antibiotics. Hot compress, pwede rin hot compress kung may nana para mas lumabas. Okay din yan. Pag ganito ang bukol, pinapakita ko lang yung picture, ito medyo masama ang tingin ko dito Parang breast cancer yung ganito Lalo na kung namamayat, tapos may ganitong bukol, papacheck mo agad yung breast. Kasi kung breast cancer, delikado. Mamaya, stage 3, stage 4, hinahabol natin Maraming cause. Pwedeng kulani, infection, allergy, lupus, or cancer. Pero sa forma nito, parang cancer siya. Ito yung sinasabi ko, na hidradenitis, antibiotic, ano lang siya. Pag cancer, syempre, may opera, surgery, radiotherapy, chemotherapy, papakita sa surgeon. So, bukod dito, meron pa mga ibang test. Okay? Para sigurado, meron mga CBC count, may breast x-ray, mammogram, may ultrasound ng breast, may MRI, may CT scan. Minsan binabiopsy para lang makasigurado at yan ang mga common. Paano ginagamot? Pag infection, antibiotics. Kung malala yung infection, minsan sa suero binibigay antibiotics. Pero yung mga hindi gano'ng ginagamot, yung mga lipoma, hindi ginagamot, viral infection, fibroadenoma, yung benign na, yung hindi masamang bukol sa breast, hindi rin ginagamot yan. Hinahayaan lang. Usually, hindi rin tinatanggal. Ino-observe lang. So, anong mangyayari? Ang prognosis, masama ba o hindi? Depende sa cause. Pag yung cause hindi masama, di okay lang. Pero lahat ng bukol sa kilikili, kakapain nyo lagi, pa-check tayo sa surgeon kasi kung masama man to, kailangan maagapan ng maaga. Tapos yung pag-shave, dapat mag-ingat lang tayo. So sana po nakatulong tong video. Ingat po palagi sa bukol sa kilikili. God bless po.